Genesis chapter 16. Genesis chapter 16. Kung kayo ganyan na, ay aking pumpusin mula isa hanggang 2. Chapter 16, verses number 1 to number 2. Alright, bakit na po ninyo? O sabi-sabi po tayo, ready? Basa. Now, Sarai, Abram's wife, bare him no children. And she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar. And Sarai said unto Abram, Behold, now the Lord hath restrained me from bearing. I pray thee, go in unto my maid, it may be that I may obtain children by her. And Abram hearkened to the voice of Sarai. Now, hindi ito ang kalooban ng Diyos sa kanila. Sapagat nangako na ang Panginoon kay Abraham na magkakaanak sila ni Sarah. Ganun pa man, si Abraham, meron siyang pananampalataya na ang Diyos ay tapat at tutuparin ng Diyos ang pangako ng Diyos sa kanya. Pero yung kanyang asawa na si Sarah ay walang pananampalataya kay ni Abraham. Dahil dito, itong si Sarah na asawa ni Abraham ay kanyang pinamunahan ang Diyos. Sa halip niya siya may magtiwala, katulad ng pagtitiwala ni Abraham, gumawa siya ng kanyang sariling kaparaanan. Sa kanyang pag-aakala, sa dalawang kaparaanan ay magkakaroon siya ng kanyang anak sa pamamagitan ng kanyang alipin si Hagar. Right? Now, ang masakit dito, sabi ng verse number 2, sa dulo, and Abraham, pagkatakas, chapter 16, verse number 2, yung muli, and Abraham, pagkatakas, hearken to the voice of Sarah. Now, ibig ko sabihin, si Abraham ay nakinig to the wrong voice. Take note, okay? He listened or he hearkened to the wrong voice. Ibig isa? Listen carefully. Ibig kong dito ay matuto tayo na karamihan ng tao ay napapahama, nakakagawa ng pagkakamali malaki sa kanyang buhay sapagkat nakinig siya to the wrong voice. Ano yung sinibisa? Amen? Amen? To the wrong voice. Now, if you remember, Eve listened to the wrong voice. Hallelujah? Amen? Si Eva ay nakinig sa maling tinig din. Sino kanyang pinakinggan? Yung ahas. Nakinig kayo sa akin? Amen? Yung ahas. Sa halip na kanyang pinakinggan, yung tinig ng Diyos na nagsabi sa kanya, lahat ng klaseng punong kahoy, malaya yung nakakain, makakain, huwag lamang yung nasa gitna, sa pagdating pagkinadyo, walang pagsalang kain, mamatay, hindi niya pinakinggan mo. Ang kanyang pinakinggan ay yung tinig ng ahas. Yes, he listened to the wrong voice. Sino yung pangalawa? Si Adan. Narinig ba yun? Nung sabihin ng Lord, sino nagsabi sa iyo, ikaw ay hubad? Ano sabi ni Adan? Yung babaeng ibinigay mo sa atin. Ano yun siya?
Abraham, nakinig sa brown voice. Sino yung pangalawa? Si Eva, she listened to the wrong voice by listening to the voice of the serpent. Sino yung pangatlo? Si Adam. He listened to the wrong voice. Alright? When he listened to his wife. Di ba nung isa? He listened to his wife. Sa halip na kanyang pinakinggan, yung tinig ng Diyos ang sabi, "Wag." Alright? And then, of course, kung ating babalikan si Abraham, ano sabi nyo, at dininig ni Abraham ang sinabi ni Sarai. Alright? Kasi ka nag-isang so Abraham listened to the wrong voice by listening to his wife. Amen? Nang oras na yun, nag-waver na yung kanyang pananampalataya. Sapagkat ang tagal nga naman ng sinabi ng isa, nainip siya, di ba? Akala niya pag faith, andun ka agad. Maliwanag ba? Amen? Ngayon, anong naging resulta nang si Abraham ay nakinig sa wrong voice? Anong naging resulta? Sino naging anak? Ni Hagar. Kanakas? Si Ismael. Amen? At mula kay Ismael, lumabas ang kaliwa. Arabia, Palestine, Jerusalem. Nakikinig kayo? Kaya magpahanggang sa ngayon, ay may giyera sa Middle East. Ano yung sinin? Ano kaya? Because Abraham listened to what? To the wrong voice. Now, sino ang pinalilinggan? Sino ang higit mong pinalilinggan? Nang ika-apat. Dahil tanong ko, nakikinig pa ba kayo? Ika-apat. Samson! Si Samson ay namatay sa gitna ng kanyang mga kaaway. Diba namin? Na anong dahilan? Na si Samson ay nabula, dinukot yung kanyang dalawang mata. Bagamat kinadinahan, bagamat malakas ay naging mahina. Anong dahilan? He listened to the wrong voice. Sino pinakinggan niya? Pakilakas. Si Delilah. Amen? Si Delilah. Akala ko ba mahal mo ako? Bakit ayaw mo sabihin kung saan ang gagaling ng iyong lakas? Pangatlo na ito. Hindi ba? Marami pa na mga dakilang tao ng Diyos ang napahamak, because they listen to the wrong voice. Naging sanhi ng kanilang kasawian sa buhay. Kaya nga, tonight, sino ang iyong pinapakinggan? At yung mga kaitanong ng gabi, okay, anong dapat? Sa halip na sa wrong voice, anong dapat? We must what? Hearkening to the right voice. Matuto tayong makinig sa tama. Panginoon, patnubayan mo po ang iyong lingkod sa mensahe nito na aking dadalhin sa iyong mga anak. Gamitin mo lang ako, Panginoon. Turuan mo po kami, palakas mo po kami, paalagi mo po yung aming pong pananampalataya. Bigyan mo po kami ng kalakasan at karunungan na lubos namin po kailangan para makapamuhay kami ng tama, magawa namin ng tama, at mabigyan ka po namin ng kalukuran sa aming bubuhay. Hindi aking dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Now, sa pamagitan ng mga tao ito na ating kilala, si Abraham, si Adan, si Eva, si Samson, ay maliwanag ang tinuturo sa atin na sa atin, bilang mga mananampalataya at mga lingkod ng Panginoon, it is critical to us to hearken to the right voices. Di ba naging siya? Amen? It is critical. Talagang napakahalaga. Napakahalaga na tayo ay nakikinig sa tama. Amen? Upang huwag tayong mapahamak at yung mga tao na
tayo nakikinig to the right voices in our life, sino itong dapat nating pinakikinggan? Sino sila? Sino ang mga ito? Number 1. Proverbs chapter 1, 1 to 3. Sino itong dapat nating pinakikinggan araw-araw maya-maya? Number 1, Proverbs chapter 1, 3, okay, chapter 1, 3 to 5. Oh, sabay-sabay ka. Ready? Basa. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel, to know wisdom. Ano pa? Instruction. Ano pa? To perceive what? The words of what? Understanding. Ano na po ba? The scriptures. Alright? We must hearken to the voice of the scriptures. Amen, isa? Amen? Tama ba? Lumagat ba? Yes. Yung tinig ng salita ng Diyos. Alright? Tapos verse number 3 to number 5. Ayan na. To receive what? The instruction of what? Wisdom. Kata mo yun? Sa word of God, not all ang instruction ng wisdom. Ano ba? Justice. Ano ba? Judgment. Ano ba? Equity. To give certainty to the simple, to the young man. Knowledge and what? Discretion. Alright? Can you get that? And according to verse number 5, okay, anong klaseng tao, anong klaseng Kristiyano ang marunong makinig sa pilig ng Bible? Sino anong klaseng tao? Verse number 5. Kita mo? A wise man. Kita mo? You see? Maituturing ka at itinuturing kang wise man ng Panginoon. Amen? Pakalabas na, right? A wise man will hear. And what? Will increase what? Tapos, learning, and a man of understanding shall attain unto what? Wise counsel. Maliwanag naman din. Okay? We must hearken to the voice of the scriptures. Amen? Then do it. Do it. Napakinggan mo, gawin mo. Okay? Hindi ka magpahama. Alright? Tandaan mo na, the Bible will never lead you wrong. Pakalakas nga? The Bible will never what? It will never lead you wrong. Okay? Bakos makakaiwas ka sa mga kasawian. Amen? Kung ito lang talagang babasahin mo araw-araw at pakinggan mo. Ha? Okay? Pakinggan mo. Ha? Kung pag may sinasabi ito na ito dapat mong gagawin. We must hearken to the voice of the scriptures. Okay? Ito may salita na meron ko sila sa Bible, no? Nakalagay na, every sin committed. Every sin committed is because some Bible principles are not obeyed. Kaya napapahamak ang mga Christians sapagkat may mga panuntunan na ibigay Biblia na hindi niya sinusunod. Kaya nga para mapahamak, ano dapat? We must what? We must hearken to what? To what? The voice of the scriptures. Okay? Sigurado ang Bible, hindi ka rito tuturo ang gumawa ng mali. Hindi ka rito ipapahamak. Hindi ka magkakasala kapag ito yung iyong talagang susundin. Now, verse number 33, chapter 1, 33. Pakilabas. Hindi basa. But whoso hearkeneth unto me shall dwell safely. Nakita niyo? Kapag ang Bible pinapakinggan mo, Diyos ang iyong pinapakinggan. Hindi ba sinabi siya ako sa iyo that the Bible is the voice of the Bible is the voice of God? Alam niyo? Ang Biblia ay what? Tinig ng Diyos para sa iyo. Okay? Kaya kung hindi mo madinig ang tinig ng Diyos every morning, read the book. Read the Bible. Amen? And listen. And do it. But tapos in verse 33. Tapos in verse 33. But whoso hearkeneth unto me shall dwell safely and shall be quiet from fear
scriptures. Pangalawa po. Okay. John 14:26. John 14:26. Okay, sapagkat araw-araw, maya-maya, sari-saring voices ang ating napapakinggan. Now, sino ang ating paniniwalaan? Saan natin i-tune in ang ating mga kainan? Sari-sari yan. Amen? Amen, Bishop? Ayaw ko, honestly, ayaw kong madinig ang member ko na, sabi doon sa nabasa ko sa Facebook. Balita sa Facebook. Listen, Bishop, be wise. Be wise. Let God be true, but every man a liar. Makikinig ka rin lang, makinig ka sa tama. Amen? 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 Piliin mo yung paniniwalaan mo. Hindi lahat ng napakinggan mo totoo. Pero ang Biblia, totoong lahat yan. Totoong lahat yan. Lahat ng napahanap na lingkod ng Diyos, ito yung pinakinggan. Hindi tinig na scriptures. Okay? Now, John 14:26, datapal ang makaalibat na comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name. He shall teach. He shall teach. He shall teach you all things. Amen? And bring all things to your remembrance whatsoever I have said. Ito mo? Whatsoever I have said. Yung sinabi ko sa inyo. O ano yung pangalawa? The voice of the Holy Spirit. Okay? We must hearken. We must listen to the lakas. Voice of what? Pakalakas. Hey, ayun. Naniniwala ka ba na ang Holy Spirit nagsasalita? Naniniwala ka ba? Naniniwala ka? Yes. He is a person. Amen? The Holy Spirit is a person. Hindi lang siya influence, hindi lang siya powers, He is a person. Amen? Kaya ng God the Father and God the Son. He is a person. Okay? There is some personality, there is an intellect, there is a good, there is an emotion. He is a person. Nangungusap, nagtuturo, nagpapaalala. Maliwanag ba? Nagtuturo, nagpapaalala. Makinig ka lang sa Kanya. Na uulitin ko, ha? Yung doctrine. Listen, listen, makinig kayo. Bagamat alam nyo, pero ipapaalala ko muli. If you are saved, God has given you the Holy Spirit. If you are saved, God has given you the Holy Spirit. Bakit ibinigay? To tell you when you should or should not do something. Pinagkala mo yan, okay? Bakit ibinigay? Ito yung ilang kanila. To tell you when you should or should not do something. Ibinigay upang sabihin sa iyo kailan at ano ang dapat, ang hindi mo dapat gagawin. Papaalahan ka niya. Kung ano yung dapat at hindi dapat gawin. We must hearken to the voice of the Holy Spirit. Alright? Natin po, Revelation 2:11. Revelation 2:11. Okay, kaya piliin mo pakinggan mo. At pakinggan mo ang tinig ng Diyos. Alright? Pakinggan mo yung tinig. Okay? Sabihin ka ng kanyang salita. Now, Revelation 2:11. Nagkira kayo? Pakilakas ka po. Revelation 2:11. Ready? Basta. Diba? Nagsasalita ba siya? Nagsasalita. Nasaglit. Ang may pakinig ay makinig
sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Nagsasalita siya. Nag-uusap siya. Maliwanag ba? Amen? Siya ang tumatawag ng pastor. Siya ang tumatawag ng preacher. Siya ang nagsusugod ng missionary. Siya ang nagsasabi saan tayo pupunta at sino tutulungan natin. Maliwanag ba? Amen? Siya nagsasabi sa pastor, pastor, ito yung topic na kailangan sa church. Hallelujah? Now, ano ang government ng Bible Baptist Church? Democratic or theocratic? Ha? Ha? Theocratic. We are not democratic. Hindi pwede lahat ng pagpapasya na hihingi ang vote sa inyo. Hindi. Theocratic ka, di ba? And it is what? God rule through His person, the man of God. Hallelujah? Amen? Eh yung man of God naman, yung pastor naman, paano siya mag-rule? Sumagitan ng Bible. Sabi, pag wala sa Bible, di mo yung pakinggan. Di ba rin? Amen? O, kasi yung nabilin sa pastor, damas ka eh. Amen siya? Amen? Now, chapter 3, verse 6. Okay. Hintalan niyo, anong church yung daratnan ng Panginoon? Laodicean Church. And Laodicean means what? People's rule. Di ba kami? Ano yung sabi ng Laodicean Church? People's rule. Hindi na pastor, hindi na gospel, hindi people's rule. Hindi na? Di ba namin kasi? Ilang darat na ng Panginoon. Okay? Oh. Alright. Now, chapter 3, verse number 6, tayo nga po lahat. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Democratic means man's rule. Theocratic means what? God's rule. Okay? Now, ngayon, paano tayo mapapasunod? Yes, pakinggan yung tinig ng Scriptures. Pangalawa, tinig ng what? The Holy Spirit. And we said, madalas, magkapalit ako ng lesson, dinidig ng Panginoon. Madalas, kagaya kanina, nasa pagsulitan kami. Dati ano, pagka-Wednesday, nagdadalawang sasakyan tayo. Ngayon, siya sasakyan, diabetes. Pwede kong matulog yung dalawang tao. Ilan na tayo kanina? 5. Ang kanina wala. Ano nangyari? Mag-rapture na. Ang kanina wala. Budami ng pasalitan. Ano na tayo yun? O maligaya? Parang hindi maligaya sa lugar niya. Napakakipot. Bihinahan ng tao. Kasi maubos na oras sa paghahanap. So, hindi mo tayo dito. Marami ang pinuntahan. Mukhang karagatin ko din kung sino-sino. Pero ganun pa man. Siyempre, hindi tayo dapat sumuko. Bilibin na talagang walang wrong place pagdating sa gospel. Diba? Walang wrong person pagdating sa gospel. Lahat yan. Right place, right person lahat yun eh. Amen? Parang gusto ko lang mag-give, parang hindi mo naturuan na ako, pero hindi ako kasi hindi gusto yung kaspas na bago tumakan
Kasi pag ako, mukhang ako nangingin. Hindi nakita pa ako mga tao sa ulang ko. Nakalampas na ako. Kabagado pa rin ako. Nakalampas na ako. Yung dahil dalawang tao sa dulo na nag-uusap. Mukhang salbahe, mukhang may puro ka to, pero mistiso. Kala ko salbahe, mamaya, gusto ko ito. Gusto ko lumimuha ito. Ayaw mo talaga. Sinikap talang pangalan mo. Pero agil, ano din mo? Agil pala ko. Manalo ko, dolo pa rin si Dante. Isa pa ni si Jet pala ko. Ano gusto mo? Kaya nag-dolo rin si Dante sa ano ko. I mean, naranasan mo ba yung minsan? Na parang ayaw mo magtulog pero nababagabag ka. Amen? Gusto mo lagpasan pero parang ayaw mo maglagpasan. Meron mapatinding burden sa puso. Kasi matuto kong makikinig sa kilig ng Holy Spirit. Amen? Amen? Sabi ng Bible, and quench not the Spirit of God whereby you are sealed unto the day of your redemption. We must hearken to the voice of the Holy Spirit. Now, pangatlo, Psalms chapter 1 and verse number 1. Kaya para huwag kang mapahamak, para magawa mo, maabot mo, marating mo, ang ibig ng Diyos na marating mo, maabot mo, magawa mo, okay, siguraduhin mo na tamang pinig ang iyong pinapakinggan. The Word of God, pangalawa, the Spirit of God, pangatlo, Psalms chapter 1 and verse number 1. Alright, nasabi doon sa Indian, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinners, nor sit in the seat of the scornful. Okay? Now, ano yung pangatlo? Right voices. Okay? We must hearken to the right voices. Siguraduhin mo. Kung nakikinig ka rin lang naman, huwag sa payo ng masama. Amen? Huwag sa payo ng mga manliliba. Alright? Ano yung binigit ko na? There are many voices. There are many voices that will try to get you to do wrong. Maliwanag ba? Maliwanag. Marami yan. Many voices. Naibig niya sa kanya ka makinig, sa kanya ka maniwala. Amen? Nagkadaling, hihigayanin kang gawin, ay mali. Radio, TV, at mga nandang comics, wala nang iba. Radio, TV, Facebook, maliwanag ba? Internet, maliwanag ba? Sari-sari yan. Dati magaling ang gatas, ngayon masama rin gatas. Dati magaling ang avocado, ngayon masama ang avocado. Dati magaling ang itlog, di kayo bibilo, ngayon masama ang itlog. Totoo, tama? Mabilo sa'yo. Dati magaling ang marisa ba yun? Masama sa marisa ba? Kanutuhan nito. Amen? Tatakotin ka. Hindi dapat sa bahay ng ganito dahil mataas ang lead content at masama sa kalusugan at mararamdaman at makikita daw ang epekto pagkalipas ng 50 taon. Napakarami. And minsan, of course, hindi ka na mga tinig na pag pinakinggan mo, ilalayo ka sa Panginoon. Amen, isa? Amen? Nabisin isa? Kasama na rito yung mga kabarkada mo, kaibigan mo, na wala naman dito sa church. Amen, isa? Oh, maniwala ka sa pastor mo. Sundin yung tibok ng puso mo. Sino ba mahalaga? Sino ba ang makikisama? Kayo ka naman sasama, hindi mo naman basta mo. Wala rin yan, di mo ba?
Ginuuso niya niya. Di ba namin gusto? Amen? Wala namang hindi kayo kasal. Ginuuso yan. Bakit ang mahalaga? Nagmamahalan kayo talaga. Makikinig ka sa iyo. Sinasabi ka. Wrong voices. Ipapahama kayo. Wrong voices. Talaga, no? Sino mang tao, kaibigan mo man yan, o sino man yan, na uudyuhan kanya, na salungatin ang salita ng Diyos, hindi yan tunay na kaibigan. Hindi ng kaibigan na nais ng Diyos para sa iyo. Ang tunay mong kaibigan ay uudyuhan ka, aakayin ka to walk with God. Not contrary to the will of God. Kaya we must hearken to what? Yan ay nagabo? To the right voices. Diba? Hindi sa tinig ng sinners. Ano yung pangalawa? Scorners. Hindi yung pangalawa? So, sa ang godly. Mga taong wala sa Panginoon. Mga taong nililig ba? Hindi tinatanggap ang salita ng Diyos. Kaya, you must only listen to the voices that push you to do right. Yan po yan, ha? Okay? The right voices, no? Okay? That will push you to do what? To do right. Alright? Now, ito po, wisdom ito, ha? Na bagamat binabanggit kong madalas ay uulitin mo lang sa inyo. No? Yes. Okay. Anong pangatlo? Na tinig na dapat natin pakinggan? Tinig ng what? Right voices, ha? Right voices that will push you to do right. Now, the right voices, the right voices may not always tell you what you want to hear. Okay. Ang right voices ay maaaring hindi lahat ng sasabihin niya gusto mong pakinggan. Tama ba? Tama ba? But they will what? But they will tell you the right thing. Amen? Amen? Kasi minsan naman tayong tao, masabi lang humihingi ka ng payo, pero minsan ang gusto mong payo, yung gusto mo rin. Diba? Gusto mo, aayunan ka lang sa mali. Pero yung right voices, kahit ayaw mo, sasabihin sa'yo kung tama. Ano mo yun, di ba? Okay, ayaw mo. Pero pag pinakinggan mo, pag ginawa mo, ang resulta, pagpapala naman ng Diyos. Diba? Kung amen, magiging maligaya ka. Ano mo nangyari kay Abraham? Yes, man of God siya. Diba? Kaibigan siya ng Diyos. Pero nung oras na yun talaga, ay pinakinggan niya yung tinig ng kanyang asawa na nag-waver naman ng pananampalataya. Samantalang nauna nang sinabi ng Diyos, Abraham, I will bless you. Para lang yung dinigin mo, sinurari ng bituin sa langit. Kapalagayin ko. Amen? Siya mo rin ang natuwa. Tama? Nanalig siya. Nagtiwala siya. O si Sarah naman, hindi makapaghintay. Diba? Si Abraham, tinignan ng Diyos na kapilang makapangyarihan. Si Sarah, tinignan yung kayuwa. Yung kanyang womb. Yung kanyang edad. Inaunawaan. Ng Diyos ay hindi nakatingin kung ano nagka. Amen? Si Abraham, ang nakita siya, the Almighty God. Ito mo rin kaso. Hanggang ngayon, nagkakulo sa Middle East. Okay? Hindi
hindi na totoong magkakaroon ng kapayapaan sa Middle East hanggang mag-rapture na yun. Amen? Hanggang dumating na ang Panginoon. Are you with me? Faith voices. We must listen to the faith voices. And listen, tinig ng pananampalataya. Hindi ka pakinggan mo. Amen? Sa tuwing na nagdududa ka. Tama? Sa tuwing na nag-aalinlangan ka. Amen? Nadinig kaya ako ng Panginoon? Magagawa ko kaya yun? Nakakaya ko kaya yun? Amen? Nagdududa ka sa kakayahan mo? Okay. Kasi nakatingin ka sa makakaya mo. Pero pag ang tingin mo ay makakaya ng Diyos, wala nang posible sa Diyos. Amen siya? Amen? Nagdududa ka sa kakayahan mo? Ano sabi ng tinig ng faith? I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Nagdududa ka sa kawalan mo? Okay, ano sabi ng Diyos? Ask and it shall be given. Okay? We must hearken to the faith voices. Hebrews 11:6. Without faith, it is. For without faith, kung walang pananampalataya, imposibleng maging kalugod-lugod sa Kanya. Faith. 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 Have faith in God. With God, nothing is impossible. Amen? There is nothing too hard for God. Amen? Ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened to you. The voices that always challenge you to do something by faith will always lead you to great blessing of God. Amen? We must listen to the faith voices. Amen, Christian? Amen? Listen, kung ano gusto ko, yung ating mga project ngayon, sa Rumban yan. Dito. Kung titignan yung ating mga project, listen, hindi ba kasabi? Higit na mas malaki kaysa atin. Pero ganun pa man, higit na mas malaki ang Diyos. Amen, Krishna? Simula, lahat ng ating naging project, mas malaki, parang ba gusto ko sabihin, mas malaki sa akin yan. Pero mas malaki ang Diyos. Take a look at according to Hebrews 11:6, you cannot please God without faith. You cannot please God without faith. And faith voices will challenge you to have the courage to step out and attempt great things for God. Any mission? Attempt great things for God and expect great things from God. Any mission? Ating gawa isa, aminis. Malaki yun kaysa sa atin. Amen? But again, mas malaki ang Diyos. Any mission? Yung gawain ni Brother Wilson, lumalaking gawain, 47, nasa hagdan yung mga tao. Talagang kaya na higit na mas malaking lugar. Namin paparking yan. Pero ang halaga ng presyo, magkano ito? Alam ang presyo ng 1 square meter sa lugar na yun? Ha? Bihira, parang bilyon-euros. Sa Lumban, yung nag-deliver ata, kapag nagpatay ng gano'n, magkano? 7 million. Ano ko? Tama ba? Tapos minimum yun. Regular lang yun.
believe you. Amen, sir? Pero kung tayo panghihinaan daw sa ganoon, yan mga kayo, we cannot please God. Amen? We cannot please God. Alright? Tama yung kasabihan na we must attempt great things for God and expect great things from God. Amen? Lagi kong tinatanim sa isip ko, Panginoon, gawain mo ito, hindi akin to, sa iyo to. At ako, sa iyo, Panginoon. Amen? Kumukuha na ako ng kaalaman, kalakasan, sa iyo. Amen, sir? Amen? Kaya, kung makikinig din naman tayo, makikinig tayo sa tama. Ano yung tama? Ika-apat? To the faith voices. Alright? And then dagdag ko ito, correcting voices. Mahalaga, gusto dito tayo magtapos sa, okay, ika-lima. Listen to the correcting voices. Okay? Nakikinig mo ba kayo? Alright. Okay. So listen to the faith voices. Panglima, we must listen or hearken to the correcting voices. Amen? Alright. Mga anak, young people, we must hearken to the correcting one. Alright. Ano sabihin? Don't get angry at those who correct you pag mali ang ginagawa mo. Kakalakas na, don't get mad at those who correct you for doing wrong. Amen? Amen, Krista? Pinagkip ko kayo, di ba? Sa karamihan ng napahaba ay dahil sa kanyang hindi sunod yung mga Bible, yung mga Bible principles. At ilagay ito siya, correcting voices. Lagi kong ipinidiktik sa inyo, no? Lagi pinabanggit, there is always someone that will tell you what to do. Okay? Hindi pwedeng walang magsasalita sa iyo. Kailangan may magsasalita sa iyo. Kailangan may magko-correct sa iyo. Amen ba siya? Hindi pwedeng wala. Okay? Anong kaya we must listen to the correcting voices. Proverbs chapter 1 and number 7. Proverbs 1:7. You ready? Alright. Ayun na. The fear of the Lord is what? The beginning of knowledge. But fools despise wisdom. What? Kita mo? Anong tawag ng Diyos sa hindi nagpapakorek? Mangmang. Amen? Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Ngunit ang mangmang ay humahamak sa Panginoon naman. Turo. Correcting voices. Chapter 5. Chapter 15. Okay, chapter 15 and 5. 15 and 5. Ready? Ready? And fools despise his father's instruction. But he that regardeth reproof is what? Diba? So, Tagalog, hinahamak ng mangmang ang sawayin ng kanyang ama. Ngunit siya nagpapakundangan ng sawa, ay gumagawa may kabaitan. Okay? Isa pa. Chapter 12:15. 12:15. Ready? The way of a fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto counsel is wise. Ito mo, sa mangmang,
Ang lakad ng mama ay matuwid sa kanyang sariling akala. Ika ma? Ngunit siyang pantas, nagiging saan? Sa tayo. Okay. Kaya, sino yung mama? Yung akala niya, lagi siyang tama. Yung malamig siya. Amen? Yes, yes. A fool, yung mama, pag kinausap mo, at pinaalalahan mo, gaano man ang yung paliwanag, yung mama, laging may dagdag. Hindi nawawala ng isasagot. Nakikinig ba kayo? Laging may sagot. A fool in his own sight is never wrong. No matter ano man ang sabihin mo sa kanya. Okay? Gaano man siya paliwanagan. Yung mama laging may sagot. Laging may sinasabi. Nakikinig kayo sa akin? Amen? Gusto ko sabihin, mga anak, pagka ikaw pinagsasabihan, kahit mali ka, panasagot ka ba? Nakarating ba kayo? Nakarating ba? Nakarating ba? Mga anak, pagka ikaw ay pinagsasabihan at tinuturuan, panasagot ka ba? Lagi ka bang may sagot? Kung gano'n ka, ano ka? Lakas. Pagkalakas ka? Sa English. In English, sa Tagalog, sa pamuli, the voices of the old times. The voices of the old times. Okay, any old facts? Maraming mga nagpastor, itong aking henerasyon. Mga nagpastor, karamihan hindi nag-baptist nila. Okay? Yung mga sumunod na mga henerasyon ko, nagpastor, baptist pa rin, pero ang practice, charismatic yan. Yung iba naman, may ginawa ka mga churches, nag-growing, sabagat yung pastor ay tinawag sa ibang lugar, ginawa ka ng mga young preacher, at ang tingin niya, mas magaling siya, and then they listen to the wrong voices ngayon, iba na ang takto. Kaya nga, sa ating mga magpapastor, magtatawagan ng Diyos, don't forget, para natin mapahama, we must hearken to what? The voice of what? Saan man magaling, mas higit na magaling yung old facts. Amen, Christian? Amen? The old facts. Hindi yung mga puso nila. Hindi yan. Okay? The old facts is much greater, better, blessed ng Panginoon. Sumuk na yan. Amen, Christian? Amen? Kahapon, nagka-interest akong sapagat nakatingin ako sa lumba na miniting ba kung paano gagawin talaga. Siyempre, nag-iisip na ako ng itsura ng building, itsura ng harapan. Tinignan ko yung mga baptist sa lugar. Nakita ko yung isang baptist na Philippine Baptist Church of Ondio nga doon. Ang laki. Tingnan ko yung service nila. Parang nasa Catholic Church. Yung pastor niya ang pinapagiging dito. Tapos ang pulpit niya para sa gitna, sa gabi. Tingnan ko ginagawa. Walang dalang bahay ng mga miyembro. Nagsimula na, kung wala mga pray, talagang para siya sa pulpit. May nagmamarcha pa pala, dalawang babae, dalawang lalaki. May gusto na pala dito. Pagka-opening, may kumanang tanong. Sa pulpit.
salita. Yung pastor sa nagmamarcha sila. At may mga usap ng malalaki para mag-pray ng pagkakapagod. Samantalang karamihan ng mga Baptist sa Visayan Island, mga American Baptist pastor ang nagsimula. Iniiwan sa mga Pilipino, ano man ang mga yung mga tatay-tatay pero dito, you must hearken to the voices of God and the prophets. Huwag sa mga makabagong pastor. Huwag sa mga bagong sibo. Remember, si Rehoboam na bumalik kay Solomon na kanyang ama. Nung siya na ang hari, humingi siya ng counsel sa mga well-experienced na mga tagapayo ni Haring Solomon. Nagpayo siya ng maganda. Matapos siya makinig, tinatawag niya yung kanyang mga kabarkada. Alam mo na? Yung mga kabarkada niya, mga young people. At ito yung advice sa akin ng mga advisor ng aking ama. Kayo anong advice niyo? Paano ako mumuno? Nag-advice sila. Ang sabi ng Bible, higit na pinaniwalaan ni Rehoboam yung payo ng kanyang mga kababa kaysa payo ng mga well-experienced at old man ng kanyang ama. Anong nangyari? Nahati ang kanyang hari. Yung isa pa, he listened to the wrong voices. Tayo na rin. Lagi ng Diyos, ngayong gabi, akin kong idinilib